Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Manahimik ka na lang muna! Claire Castro may unsolicited advice kay Romualdez. Nagbigay ng payo si Palace Press Officer Claire Castro kaugnay ng patuloy na pag-iingay ng issue laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Lalo na matapos ang sunod-sunod nitong payag sa publiko hinggil sa mga aligasyon ng korupsyon. Sa isang panayam, diretsahang ibinahagi ni Castro kung ano ang gagawin niya kung siya ang legal counsel ng mambabatas. Oy, mayaman si Romualdez. Kayang-kaya niyang kumuha ng mga dekalidad, abogado di Campanilla. There's no way na kukunin ka niya, Antikle. Malayo ka. Hindi ka considered na abogada o abogado di Campanilla. But sige lang, kung siya daw ang abogada ni Romualdez, anong gagawin niya? Kung ako ang lawyer niya, kung wala pang resolusyon, di ba sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Manahimik na lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Ang naturang pahayag ay kasunod ng paglabas ng video statement ni Romualdez kung saan iginiit niyang ipinagtatanggol niya ang sarili laban sa umano'y politically engineered na mga akusasyon. Sa parehong pahayag, sinabi niya hindi siya papayag na gawing fall guy sa issue. Kasabay nito, kinakaharap ni Romualdez ang mga kasong isinampa sa Sandigan Bayan kabilang ang plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Anti-Claire, hindi mo naman pwedeng patahimikin ang isang tao. Karapatan yan ni Romualdez na magsalita at depensahan ang kanyang dangal, karangalan kung meron pa. Kaya huwag mo siyang patahimikin. Ako, gusto ko magsalita si Romualdez. Sana araw-araw na magsalita. Katulad ba si Saldico? Yung last year na mga episode 1, 2, 3, 4, 5, mga video na. O di, nagulantang sila. And, excuse me, hindi man totoo lahat yung sinabi ni Saldico. But I believe, karamihan doon ay totoo. May mga portion lang doon na dinidipinsan din niya ang kanyang sarili, kaya hindi todo bigay. Dito kay Romualdez, ano lang ito, pambungad lang ito na ano. I still believe na magsasalita pa ito kasi nakikita niya na iniipit na siya. Kaya kung naniniwala ko yung kanyang banta na kung political persecution ito, kumanda kayo dahil kung itutumba niyo ako, tutumbahin ko rin kayo. Kasi hindi naman magawa ito ni Romualdez na siya lang. In the same manner, na hindi magawa ni Saldico yung mga nangyari sa flood control scam kung siya lang. May kasabwat siyang mas matataas sa kanya. At pinangalanan na nga ni Saldico na ang utos galing sa Pangulo mismo. So, nagtuturoan na sila eh. Una, si PBBM ang itinuturo niya. Ikaw, Salde, makulong ka, ikaw ang mastermind. Eh, Saldico. Sabi no, hindi Kayong dalawa ni, BBM, Romualdez, kayo ang mga mastermind. Inutosan nyo lang ako. Sabi naman ni Saldico. Ito naman si Romualdez. Sabi niya, hindi, wala akong kasalanan. Ang may kasalanan nito, ang palasyo, ang executive, sabihin si PBBM, si Saldico, at saka si Jesus Cordero. Turuan na sila. May napanood akong Facebook reel, although AI generated, maganda. 3 nagsusuntukan. PBBM, Romualdez, and Saldico nagsusuntukan silang 3. Yan na, ito na yung sinasabi ni BP Sara na ang gaba, daily, magsaba. Dito na natin napapatunayan yung statement ni BP Sara, I think 2 years ago, nung bago siya magbitiw or just after na nagbitiw siya as DepEd Secretary, 2 tao lang ang nagko-control sa budget ng Pilipinas. Saldico and Martin Romualdez. Ito na ngayon. Ako, opinion ko lang ito, naniniwala ako sa sinabi ni BP Sara. Kaya lang, si Congressman Edgar Eresi naman is, hindi mangyayari ito kung ang Pangulo, ginagawa niya ang trabaho niya, dapat hindi niya ito pinayagan. Kailang pinayagan niya. Kaya, command responsibility, may pananagutan din ang Pangulo. Yan, ang sabi ni Congressman Edgar Eresi. Bagay na yan din ang sinasabi ni Attorney Baligod, ex-Congressman Defensor, Attorney Rowena Guanzon. Sinasabi nila na ang utak is si PBBM. O ito, nag-react si Attorney Baligod dito sa
statement ni Auntie Claire na pinapatahimik niya si Romualdez. Sabi dito, aba, gusto mo talagang pagtakpan ang pagnanakaw ng pamilya ng boss mo? Paano naman ang taong bayan na nananakawan? Kaya nga, hindi pwedeng tumahimik si Romualdez, Auntie Claire. Kaya kung walang kasalanan ang palasyo o ang Pangulo, bakit kayo matakot kung magsalita si Romualdez? Pabayaan nyo. Part of freedom of expression, freedom of speech. Dipinsahan niya ang kanyang dangal na nadungisan. Tangal niya ng matagal. Kawawa naman. So, go! Congressman Romualdez, magsalita kayo, sabihin nyo na lahat. Para malaman, para hindi lang kayo ang magipit. Lahat, idamay nyo na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.